Actually, sir, the best coping, let's start on proper sleep. Okay? Kapag alam niyo pong medyo overwhelmed na yung nararamdaman natin, let's have a good sleep first. Good Kasi sleep. hindi ka rin makakapag-function on a physical activity kung wala kang maayos na tulog. If you want to do proper, for example, mga exercises sir, or even mga Zumba, paano ka makakapag-perform mga activities kung ikaw sa sarili mo, wala kang maayos na tulog. Importante po that let's first identify ano ba ang tamang kahit even yes, may mga individuals na 3 hours lang ang tulog, 4 hours or 5, sapat na for them. Kaya importante rin po na alam natin kasi kung ibig sabihin na mahaba ang tulog mo, ay okay ka na. Ay maganda, maayos na ang tulog mo. May mga individuals po na kahit 2 hours, 3, okay na po. Yung sistema ng katawan nila, ganun na siya nakaset up. So, importante po na alam natin. Yung pangalawa, again, after having a good sleep, the next one, make sure to start minimally doing physical activities or even kahit simpleng paglalakad lang, sir. Halimbawa po, pagkas kumain, okay? Do a simple practice na after kumain, paglakad, tipong pagbabakalan ng kinain, sir. Importante yun kasi at least kahit paano medyo na-stretch yung katawan mo, naalog yung katawan mo para avoid some even ulcer, even yung mga gastric related ones, sir. At least na-address siya kahit through a small physical activities. And even pangatlo, sir, siguro the most important thing that we need to consider is the upper limit of social media. Kasi kung alam po natin how to limit the exposures to social media, mas nababalance po natin ang ating sariling emosyon. Kasi when you do kaya po na uso ngayon, sir, yung social media detox. You detox yourself from the stress. Kaya umiiwas ka na, sir, doon sa stress para kahit paano, mas alam mo how to address yung mga problema. Kasi, kumbaga, sir, alam mo yun, you know how to separate na meron pa rin existing world outside the social media. So, yung mga ganito, you need to consider that as well. Ganun ba?